May babala ang ating kaibigan mga idol, patungkol po ito sa nakita nilang impormasyon mula nang nangyari yung krimen doon sa Tacloban School, kung saan mayroon pong buhay ang nakitil at injured. Kung mahal po ninyo ang inyong anak, pakinggan po ninyo. Alam na alam ng ating kaibigan kung bakit pala nakakagawa ng krimen ang isang bata. Marami ng bata mga idol, no? Murang edad, ng rape. Ang iba, tulis, pumapatay. Tulad po doon sa eskwelahan sa Tacloban. Kaya paalala, kung mahal mo man ang inyong anak, kung mayroon pong mga cellphone, subaybayan nyo. Huwag natin hayaan na katabi nila ang cellphone sa kanilang kwarto, lalo na pag sila lang. Delikado po mga idol. Isa po ang cellphone na makapag-trigger sa utak na hindi maganda ang takbo nito sa kanilang isipan. Lalo na kapag naglalaro ang anak mo ng ML, mga larong social media, mga games na hindi po kaaya-aya, na dapat talagang subaybayan ninyo. Alam po ninyo mga idol, hindi lang droga ang babantayan natin. Yung nagawa po ng mga batang to doon sa Tacloban, isa po dito ang cellphone, laro ng ML, lalo na pag natalo. Grabe. Natatakot si kaibigan. Mayroon pang nakikita si kaibigan na maulit ang mga krimen na ganyan. Kaya mga magulang, advice ni kaibigan sa inyo, huwag nating hayaan ang anak natin na hindi natin masubaybayan ang kanilang mga cellphone. Huwag natin pabayaan. Dapat nating tingnan para hindi po tayo mapahamak sa huli. Kawawa po ang mga magulang mga idol, dahil po hindi naman po lahat ng magulang ay nagtuturo ng kasamaan. Maraming magulang na grabe ang pagdisiplina. Kung maliit lang po ang kasalanan ng ating mga anak mga idol, huwag natin masyadong higpitan, idiin. Pag-usapan lang po ng maayos, huwag saktan, no? Kung hindi naman po malalim ang kanilang nagawang kasalanan, dahan-dahan lang po ang pagdisiplina para hindi sila magrebelde. Kung may mga problema sila, hindi po sila mahihirapan magsumbong sa atin. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kahit ano pa ang mga magulang, no, mahigpit sa disiplina. Kahit ano po ang mga ginagawa nila para ikakabuti po. Kung pasobrahan natin ang bata, kunti lang ang kasalanan, isa din po yan na makapagbibigay po ng trigger sa kanilang sarili, sa ilang isipan. Kaya tandaan natin mga idol itong babala. Nagbabala si kaibigan ngayon dahil nakita ng ating kaibigan kung ano po ang isa dito sa dahilan kung bakit nakakagawa ang mga batang to. Isa na po dito ang cellphone. Isa na po sa barkada. Piliin natin yung mga barkada na hindi po makapagbigay po ng kapahamakan sa anak natin. Alam kong kadalasan ang mga magulang, minahal nila ang kanilang anak. Hindi po natin masisi po yung mga magulang nito. Baka po ay sobrang higpit din po ang disiplina para maituwid ang kanilang anak. Kaya mga idol, ito po ang aking naipaabot ngayon sa inyo. Yung nangyayari na patayan doon sa Tacloban. Dalawa po ang pagkahahantong na tatlo. Isa na po ang cellphone, droga, bully. Pero yung bully, sa tingin ko sa kanila, parang hindi naman pwede ka bully-bully lang. Parang nakikita ko sa mga bata na yan sa picture, talagang may pagkamal dito, no? May pagkamatigas din. Titingnan mo na mabuti, parang sanay na sanay din po sila sa ganyang mga gamit na ipinagbabawal. Kaya mahal natin po ang ating mga anak. Kaya kung mayroon kayong mga cellphone na binigay sa kanila, lagi po ninyong check. Baka naglalaro, no? Salamat mga idol. Sana makuhaan ninyo itong advice ni kaibigan. Hindi lang pala sa droga
makakakuha ka para po mag-trigger ang utak mo. Isa na ang cellphone sa pinakamalaking problema sa pamilya. Dahil ang mga bata ngayon, ang tatapang na kapag inutusan mo kung nakababad sa cellphone. Kasi ayaw po nila maputol ang kanilang pinaglalaro. Maraming salamat. Hanggang dito na lang mga idol. Ingat po mga magulang. Talagang sana makuhaan ito ng mga magulang na ito nakikita nila ngayon sa estudyanteng kumitil sa buhay ng mga estudyante. Yun po sana makuhaan ninyo ng pansin para sa mga anak.